Arestado ang PhilAm manager ng isang club kaugnay sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Umaabot umano ang kontrabando sa iba-ibang bar sa Metro Manila. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang makapwesto na sa labas ng hotel room at nakakuha na ng tiyempo, sumalakay na ang mga tauhan ng NCRPO. Agad pinusasan ang 47 anyos na high-profile target na PhilAm na may warrant of arrest kaugnay sa pagbebenta ng illegal na droga. Kilo-kilong high-grade shabu at pinaniniwala ang kush o high-grade marijuana na naka-vacuum sealed na plastic ang tumambad sa mga pulis sa kanyang hotel room. At age 24, he was arrested in the US for committing robbery. Nung na-release siya noong 2010, he was immediately deported here in the Philippines. After 3 years or several years, naging manager siya ng club. But then, siguro may pangarap or gusto niyang kumita ng mas malaking pera. In 2021, he was arrested by PIDEA for selling illegal drugs, particularly ecstasy. Nag-ugat ang operasyon sa pagsuko ng may 82 milyong pisong halaga ng shabu sa NCRPO ng isang lalaki matapos magduda sa package na pinapadeliver sa kanya. Mula rito, naikasa ang bypass sa recipient ito sa Makati na nauwi sa pagkakaresto ng isang kasabwat na suspect at pag-iimplementa ng search warrant sa kanilang hideout na kondo kung saan na-recover ang ilang gramo ng droga at mga baril. Yung firearms nila, hindi basta-basta. 3 firearms na nakuha, may silencer yung isa. And all of these firearms bear the PACE serial number. Alam na natin to avoid detection. Nanggagaling daw sa ibang bansa ang drogang ipinapakalat ng grupo sa mga bar at kliyente rito sa Metro Manila habang palipat-lipat ng tinitirhang hotel para makaiwas sa huli. Sa kabuuan, aabot sa 171 million pesos ang halaga ng shabu na nakumpiska sa 3 magkakarugtong na operasyon. Sabi po kasi ng NCRPO na kayo daw po sir ay sangkot sa pagbebenta po ng ganitong karaming droga, kilo-kilo. Totoo po ba to sir? Ano po? No comment po. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pangangalaga sa mga OFW sa Singapore at pangangalap ng investment para sa New Clark City. Ang ilan sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. May iba pa siyang nakapulong sa Singapore at may talumpati mamaya-maya lamang. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino, anong next schedule ng Pangulo? Emil, alas 8 ng gabi nakatakdang magbigay ng keynote address ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa Shangri-La Dialogue kung saan inaabangan ang ibibigay niyang perspektiba sa ginagawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan ng bansa, partikular sa karagatan. Bago niyan, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo at National Security Advisor Eduardo Año. Partikular na nabanggit ni Wong ang New Clark City na posibleng pagkainteresan ng mga negosyanteng Singaporean. Nangako rin ang Singaporean Prime Minister na paiigtingin ang people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa at pangangalagaan ang tinatayang 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Singapore. Nakipagpulong rin ang Pangulo kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam na nagsabing inaabangan niya ang nakatakdang state visit at pagpapaigting ng relasyon ng Singapore at Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, kalikasan at iba pa. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, anak ng itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew, at nagpasalamat ang dalawang leader sa pagkakataong magkita muli. Emil, kasama sa inaasang babanggitin ng Pangulo sa kanyang keynote speech ang mga issue tungkol sa territorial defense at mga hamon sa West Philippine Sea. Pati na ang kahalagahan ng pagtataguyod ng international rules-based order at ang pakikipag-alyansa sa mga bansang kaparehas ang hangarin na panatilihing ligtas at bukas sa lahat ang karagatan. Samantala dito sa mga side meetings din, Emil, no, nalaman natin na nagpulong din si US Secretary of Defense Lloyd Austin III at Admiral Dong Jun, Minister ng National Defense ng People's Republic of China,
at kasamang tinalakay di umano ang South China Sea issues at ang kahalagan ng freedom of navigation. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Guilty ang hatol kay dating US President Donald Trump kaugnay ng pamemeke umano ng mga dokumento para maitago ang pagbabayad ng hush money sa isang adult film actress bago ang 2016 elections. At nakatutok si Mariz Umali. Taas kamay na hinarap ni dating US President Donald Trump ang kanyang mga taga-suporta paglabas sa korte matapos mahatulang guilty ng 12-member jury sa New York sa lahat ng 34 counts na inakusa laban sa kanya kaugnay sa isinagawang hush money trial. Sa 2 araw na deliberation, kumbinsido ang jury na nameke ng mga dokumento si Trump para itago ang pagbabayad niya ng hush money sa adult film actress na si Stormy Daniels bago ang 2016 elections. Dahil dito, si Trump ang kauna-unahang US President na na-convict sa isang krimen. Ayon sa kampo ni US President Joe Biden, ipinakita ng naturang hatol na no one is above the law. Pero sa kabila niyan, muling itinanggi ni Trump ang alegasyon at sinabing kahihiyan at rigged o minanipula ang trial. Dagdag niya, sa tao manggagaling ang tunay na hatol sa US election sa Nobyembre. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. This is long from over. Thank you very much. Hindi pa makukulong si Trump hanggang sa sentencing sa July 11, ilang araw bagong pagsisimula ng Republican National Convention sa July 15, kung saan formal siyang ino-nominate para sa US presidency. At kahit convicted, pwede pa rin siyang mangampanya at manalo. Hanggang 4 na taong pagkakakulong ang kahaharaping parusa ni Trump, pero ang ilang nahatulan sa kasong ito, kadalasang nakatatanggap ng mas maikling sentensya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Lumobo sa mahigit 15 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Abril. Mas mataas yan kumpara sa 14.925 trillion pesos na national debt noong Marso. Ayon sa Bureau of Treasury, nakaapekto sa paglaki ng utang ng bansa ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sumadsad yan sa 58 peso level ngayong Mayo, kaya ganun na lang ang inilaki ng utang ng bansa. Kahit pa nakapagbayad ng 32.91 billion pesos sa foreign loans nitong Abril. Strong as ever ang Team Alprince at real-life couple na sina Althea Ablan at Prince Clemente. Very blessed din ang dalawang Sparkle Stars na busy sa kanilang series. Makichika kay Aubrey Carampel. Kiligang photo sa birthday greeting post ni Sparkle Star Althea Ablan para kay Kapuso Hank, Prince Clemente. Mas comfy na in public ang dalawa ngayong inamin na nila ang kanilang relationship. Tulad ng sabay nilang pagdating sa kanilang Black Gala contract signing para sa isang beauty clinic. Yes, happy lang. Happy lang. I'll go with the flow. And syempre po, supporting each other. Syempre, happy kami and talagang ine-enjoy lang namin yung every moment na magkasama kami. Tuloy-tuloy ang taping ni Althea para sa Forever Young. Hindi pwedeng huminto dahil mabilis ang paglaki ni Ewan Micael at kailangang hindi magkaroon ng pagbabago ang kanyang itsura alinsunod sa premise ng series. Yung story doon is meron siyang sakit and talagang mukha lang siyang bata. Kaya po talagang minamadali na po namin yung shoot. Si Prince naman, excited sa pagkukwento ng mga mangyayari sa top rating prime series nilang Black Rider ni Naruro Madrid at Mateo Guidicelli. Especially yung sa upcoming wedding ni Joanne at Paeng, talagang may mangyayari dyan na mostly po tapos na namin kunan and talagang syempre medyo matrabaho kasi talagang big scenes and maraming action scenes. Or Santiago, updated sa showbiz happening.